sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Ang kahalayan ng laman na nasa mga tao ngayon, yun yung kadilimang nagpapadilim sa kaisipan ng tao. Sabi ng Apostol Pablo, kung ating babasahin ko yan, saka natin ito. Sabi niya doon, sa 13:12, ang gabi ay totoong malalim, ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kadiliman, ating isakbat ang sandata ng kaliwanagan. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw. Huwag sa katakawan, sa paglalasing, sa kalibugan, sa kahalayan. Huwag sa pagkakaalit at pagkakainggitan, kundi bagkus isakbat ninyong Panginoong Hesukristo. Huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan niyaon. Ayun yung mga kahalayan, yung pagnanasa ng laman, sari-saring lusts na nasa tao. Paglalasing, katakawan, kalayawan, kahalayan, kalibugan, yan ngayon ang nasa buong mundo. Yung mga kahalayan, makikita mo sa television, sa mga periodiko, sa mga sari-saring medium ang lumalaganap ngayon, kahalayan. Kaya ngayon, mga bata pa ang tao. Bata pa lang, marunong na ng kahalayan, kalibugan, katakawan, paglalasing. Yan ang kadilimang nakabalot ngayon sa mundo. Na siya pong gusto ng Diyos maalis sa ating mga pamumuhay. At ang solusyon sa kadilimang yan, yung liwanag na manggagaling sa Ebanghelyo ni Cristo, na siya pong tema o siyang layunin ng programang Ang Dating Daan, na ang tao po ay mabahagi na nung kaliwanagang nanggagaling sa katotohanan ng Diyos sa Biblia. Binabasa natin yung mga aral ng Diyos sa Biblia para magliwanag ang natitimlang kaisipan ng mga tao. So, umpisa na tayo, kapatid na Daniel. Opo, kapatid na Eli, at nakaantabay na po ang Dubai. Nandun si kapatid na Andy Perlada. Dubai, Kapit Place. Opo, kapatid na Daniel, salamat po sa Diyos. Kapatid na Eli, ang magtatanong po rito ay si Ginang Alma Pasamonte, isang Baptist. Maliligtas po ba yung taong limbawa po maghihingi po siya ng tawad pag malapit na po siyang mamatay pero hindi na po siya magbisuhan? Yun lang po. Alam mo kapatid, yun pagka malapit ka ng mamatay, saka ka lang hihingi ng tawad sa Diyos, pagsasamantala yun. Pagsasamantala sa kasamaan. Kasi dapat hindi sa pagmamamatay ka sa kakahihingi ng tawad sa Diyos. Habang may panahon pa, tinatawag tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Hindi yung pagmamamatay ka na lang. Pero kasi mga tao, alam nila na mayroong Diyos, mayroong totoo, mayroong dapat silang gawin. Hindi nila ginagawa, inuuna nila yung gumawa ng kasalanan. Tapos pag mamamatay na, saka sila tatawag sa Diyos. Ang sagot ng Diyos, yung nasa Kawikaan 1:24, kapatid na Daniel. Sapagkat ako'y tumawag at kayo'y tumanggi, aking iniunat ang aking kamay at walang makinig, kundi inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo at hindi ninyo inibig ang aking samay. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan. Ako'y manuluya pagka ang inyong takot ay dumarating. Pagka ang iyong takot ay dumarating na parang bagyo at ang inyong kasakunaan ay dumarating na parang ipo-ipo, pagka ang hirap at hapis ay dumating sa inyo. Kung magkagayoy, tatawag sila sa akin, ngunit hindi ako sasagot. Hahanapin nila akong masikap,
ngunit hindi nila ako masusumpungan sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman at hindi pinili ang takot sa Panginoon. Ayun, pagka hindi ka natatakot sa Diyos, nagsamantala kang gumawa ng masama, tinatawag ka